Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin sa umagang ito. At salamat din po sa inyo pong pagparito upang pakinggan ang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Ngayong araw na ito, April 14, naganap ang pinakamalaking ship incident sa kasaysayan ng mundo, ang pagdubog ng RMS Titanic nang ito'y sumadsad sa isang malaking tipak ng iceberg sa karagatan ng Atlantiko. Maraming nag-aakala na ang pinakamalaking barko sa mga panahon na ito ay hindi lulubog. Kaya naman tinawag itong the unsinkable ship, sapagkat kaya daw nito na harapin ang malalakas na alon sa gitna ng karagatan. At mayroon pang kumalat na kasabihan mula sa mga gumawa ng barkong ito na sinasabi nila, even God Himself could not sink the ship. Ngunit nagbago ang lahat nang sa unang paglayag nito ay ito na rin pala yung huling paglalayag niya na ikinasawi ng mahigit 1,500 na tao. Masasabi natin na mapamusong ang ganitong kasabihan na idamay ang kakayanan ng Diyos sa mga bagay na ang tao ang may gawa. Ipinapakita lamang ito na sa atin na ang ating kahungkagan sa pagharap sa kaharian ng Diyos ay maaari nating ikapahamak. At sa Ebanghelyo, iba't ibang paraan ang ginamit ng Panginoong Hesus upang ito ay kanyang ituro. May mga tuwiran na pagtuturo at isang paraan din ay sa pamamagitan ng kanyang mga talinghaga. At sa mga talinghaga na ito, hindi lamang ito kwento na para bang kwento na itinuturo sa mga bata, kundi ito ay mga salaysay na nagtuturo na may kinalaman sa kanyang kaharian. Kaya nga karamihan sa mga talinghaga ni Jesus ay binansagan na parables o kingdom parables, talinghaga ng kaharian. May kinalaman ito sa paghahari sa kanyang otoridad ng ating Panginoong Hesukristo. At sa araw na ito, ay titignan natin ang isang talinghaga na ukol sa kanyang pamamahala, ukol sa kanyang otoridad, at inilalarawan nito ang pagtugon na mauuwi sa kaligtasan at mayroon namang pagtugon na mauuwi sa kapahamakan. At ating binasa na ang ating matigang teksto sa umagang ito at babasahin ko lamang yung ilang mga teksto o verses na ating pagtutuunan ng pansin. So, makibukas po muli kayo ulit sa akin at basahin po muli natin ang Matthew chapter 21 at basahin lamang natin ang verse number 28 hanggang 29 and then mag-jump na tayo from verse number 32. Matthew chapter 21 verse number 28 to 29 and then jump agad tayo sa verse number 32. What do you think? A man who had 2 sons, and he went to the first and said, Son, go and work in the vineyard today. And he answered, I will not. But afterward he changed his mind and went. Verse 32, For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collector and the prostitute believed him. And even when you saw it, you did not afterward change your minds or repent and believe him. Bago ang talinghaga na ito, ay kakatapos lamang ng palitan ng salita sa pagitan ni Jesus at ng mga pari at ng mga pinuno ng sinagoga o pinuno ng mga Hudyo ukol sa kung ano ang otoridad ng ating Panginoong Jesus. Hinamon nila si Jesus kung ano ang kanyang otoridad sa kanyang pagtuturo at ang naging pagsagot ni Jesus sa kanya ay ukol sa pagkilala ni Juan Bautista sa ating Panginoong Hesukristo. Na kung kinikilala ba na si Juan Bautista ay isang propeta. At dito naipit itong mga pari at mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat iniisip nila na kapag sinabi nila na si Juan Bautista ay propeta,
alam nilang si Juan Bautista ay nagpatuto kay Jesus. Kinikilala ni Juan Bautista na si Jesucristo ang siyang tanging hari. Kaya naman nung siya ay babautismuhan ni Juan Bautista, ay si Juan Bautista mismo ang nag-offer na siya, si Jesucristo ang magbautismo sa kanya. Dahil kinikilala ni Juan Bautista ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikilala ang otoridad ni Jesus ayon sa patutuo ni Juan Bautista. Samantalang, kung sasabihin naman ng mga pinuno ng mga Hudyo at ng mga pari na hindi propeta itong si Juan Bautista, ay maiipit naman sila sa madla sapagkat kinikilala ng madla na si Juan Bautista ay isang propeta. Kaya ang naging sagot na lamang ng mga pinuno ng mga Hudyo at ng mga pari ay hindi nila alam, hindi namin alam. Umiwas na lamang sila sa mga implikasyon na magiging sagot nila kay Jesus. At dahil dito, sinabi ni Jesus na hindi din niya sasagutin ang kanilang mga katanungan patungkol sa kanyang otoridad ng kanyang pagtuturo. Kaya kumbaga napitin lamang yung palitan ng mga salitaan nila. At mula dito, sa pangyayaring ito, itinuro ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga ang ukol sa kanilang pagtugon o katugunan sa pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo. At dito, gumamit siya ng talinghaga na may kinalaman sa ama na may 2 anak at sa 2 anak na ito, kumakatawan sa 2 uri ng pagtugon, 2 uri ng relasyon sa pamamahala ng Hesukristo. At napakahalagang tignan natin kung saan tayo maihahanay sa 2 uri ng anak na ito. Kaya ngayong umaga, uunahin natin ang pagtugon ng unang anak na una ay matigas siyang sumagot na I will not. Ngunit kalaunan ay sumunod pa rin. Kaya ang ating mensahe sa umagang ito, ang sino mang nagsisising makasalanan ay nagpapasako sa kaharian ni Hesukristo. Ang sino mang nagsisising makasalanan ay nagpapasako sa kaharian ni Hesukristo. Nang bigyan ng aplikasyon ni Hesukristo ang kanyang talinghagang ibinigay ukol sa unang anak, ang mga tinukoy niyang ay yung mga tinatawag na makasalanan sa lipunan, yung mga maniningil ng buwis, tax collector, ang mga masasamang babae, prostitute, at sinabi ni Jesus na mauuna pa sila sa kaharian sapagkat sa kabila ng kanilang matinding kasalanan, handa silang magpasakop, handa silang magsisi, at magpasakop sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. Samantalang ang mga pari, ang mga Pariseyo, ang mga pinuno ng mga Hudyo ay walang kahandaan na magsisi at magpasakop sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito, makikita natin sa unang anak, ang unang tugon niya ay kumakatawan sa paglaban sa otoridad. Subalit, sa kalaunan, ay nagpasakop din. Kaya 2 dugto ang ipinapakita dito sa atin at tignan natin yung 2 dugto na ito sa karanasan din natin bilang mga makasalanan. Unahin natin ay ang 2 punto, ang pagtanggi sa kaharian, at ang ikalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Ang pagsisisi sa kasalanan. Unahin natin, makikita natin sa ating naging teksto ang pagtanggi sa kaharian. Kayo mga anak dito, sino sa inyo na kung sumagot sa inyong mga magulang ay pabalang na ayaw ko? Ito yung naging sagot ng unang anak. Sinabihan siya ng kanyang aba na magtrabaho siya sa ubasan at ang naging sagot niya ay walang galang, lapastangan na sagot na ayaw ko. Walang galang na pagsagot na ito. Napakapangit ito para sa isang anak. At sana wala sa inyo na ganito na kung sumagot sa inyong mga magulang ay pabalang na ayaw ko. Kahit pa yan ay simpleng pagpapakain sa inyo ng gulay o pagputo sa inyo na bumili sa labas o ano pa man, at ang nagiging sagot ay ayaw ko, lapastangan yan. Walang galang.
Kung napakapangit itong gawin sa isang anak, ng isang anak sa kanyang magulang, paano pa kaya pagdating sa kaharian ni Jesucristo? Ang paghahari ni Jesus ay pamamahala sa lahat. At ang nagiging sagot ng marami ay ayaw ko sa iyong pamamahala. Itinuturo nito sa atin na mabigat na pagkakasala ang paglabanan o labanan ang pamamahala ng kaharian ni Jesucristo. Hindi ito magaan na kasalanan. Ito yung mabigat na kasalanan. Ito ay mabigat na pagkakasala ang labanan ang pamamahala ng ating Panginoon Jesucristo. Sa panahon na ito, ng ating tekstong binasa, ang pagtatrabaho sa taniman ng isang pamilya ay normal lamang na ginagawa. At dito sa ating talinghaga ay ang kanilang taniman ay ubasan. At ito'y talagang binabalika o sumusuporta ang mga anak. Kaya walang sinasabi dito ang ama na hindi gawain talaga noon. Walang pinapagawa dito ang ama sa kanyang anak na hindi pamilyar sa kanya. Talagang ginagawa ng mga anak na nasa trabaho sa negosyo ng pamilya ay sila ang magtatrabaho sa taniman. At sinabi dito ng ama sa kanyang anak ay magtrabaho ka doon sa ubasan o magtrabaho ka ngayon sa ubasan. Kaya walang inuutos dito ang ama na hindi inaasahan na gagawin ng isang anak. Ngunit hindi lamang yun, ang usapin dito ay ang kanyang pamamahala, ang autoridad ng ama sa kanyang anak. Inaasahan ng isang anak ay magpapasako sa kanyang magulang. Ngunit sa halip, ang pabalang na sagot ng unang anak ay ayaw ko. Ito yung maliwanag na paghihimagsik. Hindi man lang siya nagbigay ng malumanay na pagsagot at mga kwiran kung bakit hindi siya makakapunta doon sa ubasan para magtrabaho. Ipinapamukha talaga ng unang anak na ito ang kanyang paghihimagsik sa kanyang ama. At yung kanyang kawalang galang na pagsagot na ayaw ko. Isipin ninyo yung bigat nito. Kaya siya inuutusan ng kanyang ama ay dahil nakatira pa siya sa bahay ng kanyang ama. At ang ibig sabihin ng nakatira pa siya sa bahay ng kanyang ama ay nakikinabang siya sa mga bagay sa bahay ng kanyang ama. Meron siyang tinutulugan, meron siyang kinakain, meron siyang tinitirahan. Maliwanag na nakikinabang siya sa tahanan ng kanyang ama. Ano ba yung simpleng utusan lamang siya na magtrabaho sa ubasan at sa ubasan na pinagkukunan ng kanyang pinapakinabangan ngayon sa bahay ng kanyang ama? Ngunit, nang siya ay utusan ng kanyang ama, ang kanyang sagot ay ayaw ko. At itinutulad ito ni Jesus sa mga hayagan na namumuhay sa kasalanan ng pagsuway sa mga utos ng Diyos. At maaaring napapabilang tayo doon. Sinabi ng Diyos sa kanyang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos na niluluhudan at mga nililok sa imahen. At maaaring ang sagot mo sa utos na yan ay ayaw ko. Ang gusto ko ay ang kinagisnan kong relihiyon kung saan may mga imahen akong niluluhudan at sasambahin at wala akong pakialam kung yan ay laban sa salita ng Diyos. Ito yung aking gagawin. Inutos pa ng Diyos na huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. At maaaring ang sagot mo ay ayaw ko. Magmumura ako kung gusto kong magmura kahit pa ginagamit ang pangalan ng Diyos at ang pangalan ni Jesucristo. Inutos ng Diyos na alalahanin mo, igalang mo at ipangilin mo ang araw ng Sabat para sa pagsamba sa Diyos. At maaaring ang sagot mo ay ayaw ko. Gusto kong kumita sa araw na ito. Gusto kong magtrabaho sa araw na ito. Gusto ko ng kaaliwan. Gusto ko ng pera. Gusto ko para sa akin ang anumang mga araw. At maaaring natin paramihin pa ang mga utos ng Diyos. At maaaring ang maging sagot mo ay ayaw ko. Gusto kong pairalin
ang sarili kong pamumuhay. At ang ipinapakita dito ay ang kabigatan ng ganyang kasalanan. Ang kabigatan ng ganyang sagot sa kautusan ng Diyos. Maraming ngayon sa ating bansa ng mga issue ng mga nabibili na kaso. Mahayagan yan mula sa pinakamataas na mga lider ng lipunan ay hayagan na nakikita natin. Bagamat ang iba ng mga politikong nakakakita ay talagang nagbubulag-bulagan, pero kitang-kita ang kanilang panunuhod upang iwasan, upang lusutan ang kinahaharap nilang mga kaso. At maraming tao ang nag-iisip na kaya nilang lusutan ang Diyos. Lulusutan nila sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting gawa. Lulusutan nila sa pamamagitan ng kanilang relihiyon o ng kanilang seremonya. At nagkakamali ka, ang bigat ng ating kasalanan ay parurusahan. At ito'y walang lusot sa hukuman ng Diyos. Kaya ang hamon nito sa atin sa umagang ito, suriin mo at pabigatin mo sa iyong budhi ang anumang paglaban sa utusan ng Diyos. Kagaya ng unang anak, nang utusan siya na pumunta ka sa ubasan at ang naging sagot niya ay ayaw ko, saan ka sumasagot? Sa Diyos ng ayaw ko. Tinukoy ni Jesus sa unang anak na lapastangan na sumagot ang mga uri ng mga kasalanan na hayagan ang pagsuway. Ito yung mga makasalanan na hindi maaaring pagaanin ang kanilang kasalanan. Sila yung mga naghihimagsik laban sa Diyos. Maaari din itong mangyari sa mga nag-aangking, sila yung mga Kristiyano na. Maaaring kayo ay nakarating na sa mataas na espiritualidad, ngunit tumatalikod sa pamamagitan ng pagkahulog sa kasalanan. Nag-uumpisa ito sa hayagang pagsuway sa mga utos at kabanalan. Kaya suriin mo kung saan maaaring kang nag-uumpisang maghimagsik sa mga utos ng Diyos. Maaaring nasa ganito kang kalagayan ngayon. Alamin mo ang bigat ng iyong kasalanan na matindi ito. Ngunit sa kabila ng katindihan nitong kasalanan, hinaharap ka pa rin ng pabor o ng biyaya ng pamamahala ng Panginoong Hesukristo. At sa harap ng kanyang paghahari, pabigatin mo ang iyong kasalanan. Hindi ito magaan. Hindi magaan ang paghihimagsik. Ang hindi sumunod sa pamamahala ng Panginoong Hesukristo. Maraming ang umiiwas sa paghahayag ng kabigatan ng kasalanan. Ngunit bilang isang iglesia, hindi natin gagawin ito. Ang ating mensahe ay may dalang kabigatan ng kasalanan. At kapag ito ay naibunyag sa mensahe ng pulpitong ito, hindi ito para hiyain ang sinuman, kundi ipakita na mahaharap mo lamang ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo kung haharapin mo ang kabigatan ng iyong kasalanan. Kung magiging tapat tayo sa mensahe ng paghahari ni Hesukristo, hindi natin iiwasan ang kabigatan ng ating kasalanan. At kung nabubunyag sa mensahe ang kasalanan, hindi ito para ipanghamak o manghamak ng sinuman, kundi upang iiwas ka sa kapahamakan at iharap ka sa paghahari ni Hesukristo. Sa paghahari ni Hesukristo ay tumawag ka at pabigatin mo ang iyong kasalanan. Kaya ngayong umaga, hinahamon kita, tingnan mo kung saan ka sumasagot sa Diyos ng ayaw ko sa utos ng Diyos. Saan ka sumusuway at lahat tayo ay nakasuway. Kinakailangan na maramdaman mo ang bigat ng kasalanan. Isa sa mga sinulat na libro ni John Bunyan ay pinamagatan niyang that the grace abounding to the chief
of sinners. Sumasaganang biyaya sa pinakapasimunong makasalanan. Ganyan ang tingnan mo. Ganyan ang tingin niya sa kanyang sarili. Nang makilala niya ang biyaya ng Diyos. Ito yung kanyang itinambal sa pagkilala niya ng kanyang pagkamakasalanan. Hindi mo makikilala ang biyaya. Hindi mo makikilala ng higit ang Panginoong Hesukristo. Ang bigat, ang kagandahan ng biyaya ng Diyos na hindi mo kinikilala ang bigat ng iyong kasalanan. At ito ang unang yugto ng anak na ito. Nakipaglaban sa kaharian. At kung nasa ganito kang yugto ngayon, hinahamon kita na dalhin mo ang bigat ng kasalanan. Ngunit sa ikalawang yugto ng makasalanan, makikita natin ang pagsisisi sa kasalanan. Matapos ang kanyang lapastangan na pagsagot sa kanyang ama, may nangyari sa kalooban ng unang anak. At ang salitang ginamit dito ang Biblia na binasa natin kanina, matapos na siya ay makapagsisi, may pagbabago ng kanyang isip, may pagbabago ng kanyang kalooban. Ang salitang ito, ang siyang nag-iisang susing sangkap sa tugon ng pananampalataya sa paghahari ni Jesucristo, ang magsisi sa kasalanan. At dito matututunan natin na kahit ang lumaban sa kaharian ay magpapasakop kung magsisisi siya sa kanyang kasalanan. Kaya ito ang isang pinakamahalagang sangkap ng pagtugon sa alok ng paghahari ni Jesucristo. Itong pagsisisi. Ngunit gusto kong liwanagin sapagkat may mga maling pag-iisip ukol sa pagsisisi na dapat natin ituwid. Baka marami sa inyo ay nagkakamali ang pag-iisip tungkol sa kung ano nga ba ang pagsisisi. Unang pagkakamali, inaakala nila na ang pagsisisi ay hindi paghahanda para sa pananampalataya. May nag-iisip na bago ako sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, dapat muna akong magsisi para bang unang hakbang ang pagsisisi bago makapagsampalataya. At ang naging resulta nito ay may ginagawa muna sila sa kanilang kasalanan bago sila lumapit kay Jesucristo. Iniisip nila na kaya nilang ayusin ang kanilang kasalanan bago sila lumapit kay Jesucristo. Malimit din na nagkakamali ang mga Kristiyano dito na kapag sila ay nahulog sa kasalanan, iniisip nila na aayusin ko muna ang aking buhay. Aayusin ko muna ang aking kasalanan bago sila lumapit sa Panginoon. Nagkakamali po tayo dyan. Na uunahin sapagkat kung kaya mong ayusin ang iyong kasalanan, hindi mo na kailangan ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ang punto ay, sa iyong kasalanan, sa iyong mismong kinalalagyan, bilang isang makasalanan, tinatawag kang lumapit kay Hesukristo. Ang pagsisisi ay hindi isang hakbang bago lumapit kay Hesukristo. Ikaw ay tinatawag bilang makasalanan. Mula sa iyong pagkamakasalanan, lumapit ka kay Hesukristo. Tumawag ka sa Kanya. Yan yung biyaya ng Panginoong Diyos. May pagtawag sa mga makasalanan. Yung mga nag-iisip na bago ako pumunta sa ating iglesia, bago ako magsimba, huwag mo akong imbitahin sa pagsisimba, baka masunog ako. Hindi po ganyan. At ang sino mong pupunta, lumalapit sa ating iglesia, ay hindi natin dapat hamakin kung siya ay nagsisisi. Ikalawa, na pagkakamali, ay yung mga nag-iisip na ang pagsisisi ay karagdagan pagkatapos ng pananampalataya. Inaakala nila na maaari silang manampalataya
at sa kanilang ang usapin ng kasalanan. Mali din yun. Inaakala nila na ligtas na sila kay Jesucristo bagamat wala silang ginagawa sa kanilang kasalanan. Ang dapat na tamang pag-iisip, ang pagsisisi ay likas na sangkap sa tugon ng pagsampalataya. Ang tumutugon kay Jesucristo ay nakikita ang bigat ng kanyang kasalanan. Nakikita niya kay Jesus na si Jesucristo ang tanging panagot sa kanyang kasalanan. Nakikita mo ba yun sa iyong sarili? Nakikita mo ba ang bigat ng iyong kasalanan? O nakikita mo ang bigat ng ibang tao sa kanyang pagkamakasalanan? Hindi po ganyan. Ang pagtawag ng biyaya ng Diyos ay nakikita mo sa iyong sarili kung gaano ka makasalanan. Ang pagsisisi ay ang pagpabago ng isip at kalooban upang sa kasalanan, yung matuklasan niya at makita niya na ang kasalanan ay masama, mabigat, at parurusahan ito ng Diyos. At kanya itong tinatalikuran. Hindi natin sinasabi na ang nagsisisi o ang isang taong nagsisi sa kanyang kasalanan ay mawawalan na ng kasalanan. Ngunit ang dating kalaban ng paghahari ni Jesucristo ay pumapanig ngayon kay Jesucristo. At kinakalaban ngayon ang kasalanan. Yan ang pagsisisi na may pananampalataya. Yan ang pagsasalib ng pananampalataya at ng pagsisisi. Pumapanig, nagpapasakop kay Jesucristo at ngayon ay kumakalaban sa kasalanan. Magkasama ang pananampalataya at pagsisisi. Ikaw na dating kahanay, kasama ng kasalanan, kapalig ng kasalanan, kalaban sa paghahari at pamamahala ni Jesucristo, sa pagsisisi ay humahari ka na at nagpapasakop ka na kay Jesucristo. At itinuturing mo na ngayon na kalaban ang kasalanan. Yan ang pagtawag sa Ebanghelyo. Lumalaban sa kasalanan, magpasakop kay Jesucristo. Kaya ang hamon nito, tanggapin mo ang paghahari ni Jesucristo na may pakikipaglaban sa pamamahala ng kasalanan. Ito ang nangyari sa unang anak, na sa kahulihan, ang lapastangan ng anak mula sa kanyang unang tugon ay nagsisi at nagpasakop sa pamamahala ng kanyang ama. Walang sino mang makasalanan na dumating sa sukdulan na hindi siyang maaaring iligtas ng biyaya ng Diyos. Maaring may mga tao o may nag-iisip sa inyo ngayon na sobra na ang aking pagkakasala at tingin ko hindi na kaya itong iligtas ng aking Diyos. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Walang sino mang makasalanan na dumating sa sukdulan na hindi maaaring mailigtas ng biyaya ng Diyos. Mahalaga ito sa isang iglesia, sa ating pagmimensahe. Huwag nating tignan ang isang makasalanan na nasa sukdulan na ang kanyang pagkakasalanan na hindi na siya kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Baka mayroong kang pinatutuhunan o sinirahan ng Ebanghelyo at dumating ka na sa punto na nag-iisip ka na sobra na itong pagkamakasalanan ng taong ito. Hindi na siya kayang abutin. Walang ganyan dito. Ang isang lapastangan na anak ay nakapagsisi at nagpasako sa pamamahala ng kanyang ama. Gaano man kalapastangan ng unang sagot niya, sa kahulihan kung saan may pagsisisi ay mayroong kasalanan. Hindi binanggit dito sa ating teksto kung gaano kahaba o anong oras ang pagitan ng kanyang lapastangan na pagsagot sa kanyang ama bago siya nakapagsisi. Walang sinabi dito, walang oras na sinabi, siguro kung ating bibigyan ay siguro ilang oras lamang ito sapagkat pinapunta siya sa ubasan sa araw din nyo at
sa araw din yon ay nagsisi din siya, ay maaaring yung araw din yon ay pumunta siya sa ubasan. Ngunit ilang oras lang ang pagitan mula sa lapastangan na pagsagot niya hanggang sa kanyang pagsunod. Ngunit ang ilan sa inyo maaaring taon na mula na sa inyong lapastangan na pagsuway, nasagot na ayaw ko. Maaaring ilan sa inyo ay paulit-ulit, linggo-linggo na naririnig na magsisi, magpasakop sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Ngunit ang naging sagot ng buhay mo ay ayaw ko. Ayaw kong magpasakop sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Ayaw kong pumunta sa iglesia. Ngayong umaga tinatawag kita na baguhin na iyan. Dumating ka na sa pagsisisi at pagpapasakop ng kaharian ng Panginoong Hesukristo. Maaaring may mga panahon na dumadating ka sa iyong katahimikan ng iyong buhay na ikaw ay binabagabag ng iyong konsensya. Ngunit pilit mong sinasabi sa iyong sariling, ayaw ko. At maaaring may mga panahon ng kaguluhan, maaaring dumaranas ka ng magulong buhay, at maaaring ginagamit niya ng Diyos ang dakot sa iyong buhay upang ikaw ay tawagin sa pagsisisi. Naririnig mo ng paulit-ulit na nagsisimula ang paglilingkod kay Jesucristo ay yung mga nagpapahayag ng kanilang pananampalataya at pagbabautismo. At paulit-ulit mong sinasabi na ayaw ko. At kagaya ng unang anak, baguhin mo ang sagot na iyan na ayaw ko. Kagaya ng unang anak, nakikinabang ka sa mga pabuya, sa buhay na binibigay sa iyo ng Diyos. Nakikinabang ka sa araw-araw ng kanyang biyaya. Ngunit, ang nangyayari ay sumasagot ka ng ayaw ko. Ngunit ang nangyayari sa lapastangan na anak, nang siya ay nakapagbago ng kanyang isip, nagsisi sa kanyang kasalanan, natagpuan siya sa ubasan ng kanyang ama na sumusunod. At ito ang sinabi ni Jesus na nangyari sa mga maniningil ng buwis at itong mga tinakwil ng lipunan dahil pumapanig sila sa mga Romano. Ang mga masasamang babae, tinakwil din ng lipunan. Nasa ang kalagayan ka na ngayon na ikaw ay sumusuway sa Diyos. Ang iyong buhay ay isang buhay ng ayaw ko. Narito ang biyaya ng Diyos na inaalok sa iyo. Ang pagkakataon ay nasa iyo ngayon upang magpasako mula sa kaharian ni Jesucristo. Ang mga talinghaga ng Ebanghelyo ay nagtuturo ng isang tema. At ang tema ay naghahari si Jesucristo at tinatawag ka na magpasakop sa kanyang kaharian. At ang ilan sa mga tinatawag ay nasa hayag na buhay ng pagkakasala. Kagaya ng unang anak na ang buhay niya ay nasasagot ng ayaw ko. Ngunit kalaunan ay nagpasakop. Ngayong umaga, maaaring nasa ganyang buhay ka na ayaw ko sa Diyos. Ayaw ko sa Biblia. Ayaw ko sa salita ng Diyos. Ayaw ko magbautismo. Ngunit dalangin ko, dumating ka sana sa pagkakataon na ikaw ay magpapasakop kay Jesucristo. Ako'y naniniwala na ang biyaya ay inaalok sa sinumang makasalanan, gaano man ang kanyang kasalanan. Kagaya ng unang anak, napastang sumagot, ngunit kalaunan ay nagsisi at sumunod. Sana makita mo yan sa iyong buhay. Dalawang yugto ng isang makasalanan mula sa pakikipaglaban sa kaharian ni Jesucristo ay nagbago, nagsisi, nagpasako sa Panginoong Jesucristo. Maaaring namumuhay ka ng matagal sa sagot na ayaw ko. Ngayon, tinatawag ka na magpasako sa hari na si Jesucristo. Tayo manalo.
Dakila namin Diyos sa mga pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito. Kami po nagpapasalamat sa inyong pong mensahe na kung saan ay amin pong narinig mula po sa inyong dakilang salita. Ginamit niyo po ang talinghaga na ito pagmungkol po sa dalawang anak. At sa unang anak na amin po napag-aralan ay natutunan namin at nakita namin kung gaano kalapastangan, walang galang ang kanyang pagsagot sa kanyang ama. Ngunit sa kaulihan ay nagsisi, nagpasako at sumunod sa utos ng kanyang ama. At nawa sa umagang ito ay dalangin ko po na may mga tao na sumasagot na ayaw po sa pamamahala ng Panginoong Jesucristo. Ayaw pong magpasako sa pamamahala ng Diyos. Ayaw pong makisama sa iglesyang tipanong iglesia. Ngunit dalangin ko, O Diyos, na magkaroon siya ng yugto ng pagsisisi sa kanyang kasalanan at pagpapasako sa kaharian ninyo. O Amen. Sapagkat ito ang unang yugto ng pagsunod sa inyo, aming Panginoong Diyos. Ang pagpapahayag ng kasalanan, ang pagpapahayag ng kanyang pananampalataya, at ang pagbabautismo sa isang lokal na iglesia. Kaya naman po, Diyos, dalangin ko sa sino mga tao na wala pang kaugnayan sa aming Panginoong Jesucristo, dalangin ko po, Diyos, na nawa ay dumating ang araw na sila ay tawagin ninyo mula sa kanilang pagkamakasalanan hanggang sa kanilang pananampalataya at pagtalikod mula sa pagiging bati, pagiging kalaban sapagkat sila'y kampi sa kasalanan hanggang sa ngayon ay kumakalaban sa kasalanan sapagkat sila ngayon ay nasa pag-aari na ng aming Panginoon Jesucristo. Kaya naman, O Diyos, dalangin ko po na may tao kaluluwa na muling magsisi manampalataya sa ginawa ng aming Panginoon Jesucristo. Dalangin ko po ito, O Diyos, sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.